Masayang araw mga ka-PL. Inabot na ng kamalasan si Saldico mga kababayan. Hindi man siya mapanagot sa pamamagitan ng batas mga kababayan kasi alam niyo naman po, parang pinagtatakpan siya ngayon na parang ipinagtatanggol pa po itong mga kawatan. Parang walang ginagawa ang Administrasyong Marcos para masakote si Saldico. Baka nga naman magturo, madamay pa yung nakaupo. Mga kababayan, ang kalikasan na lamang po ang gumawa ng paraan kahit paano makagante-gante man lang ang taong bayan sa ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam niyo po ang nangyari. Di umano yung bahay niya sa Bicol, mga kababayan, nilamo ng tubig baha. Sa lakas po ng agos ng tubig baha dahil sa ginawa nilang kapabayaan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, imbis na ipatayo para gawing flood control project, yung perang kanilang hiningi mula sa gobyerno, ibinulsa. Kaya ayan, resulta, baha, karamihan, kapag merong malakas na ulan, lalo na bagyo. Kaya yun, yung bahay niya, nilamo ng tubig baha, mga kababayan. Yung lupa na pinagkakatirikan ng bahay ni Saldico, yung lupa, unti-unting kinain ng malakas na agos ng tubig baha. Kaya ayun, bumigay yung bahay, tumagilid, sira. O eto po yung video, mga kababayan, panoorin po natin. Kahit naman siguro ako, ang kapitbahay ni Saldico, alam kong bahay niya yang nakikita kong tumatagilid na yan. Baka nga pagtawanan ko pa yan eh. Buti nga sa'yo, buang ka. Karma mo na yan. O eto, panoorin po natin yung video, mga kababayan. Hindi pa po ito pinipick up ng mainstream media. Ang mainstream media laging tahimik talaga. Kapag sa mga kawatan sa gobyerno, Pero kapag sa mga tulay na naglilingkod kagaya ng mga Duterte, napakabilis magbalita. Mga kababayan? Okay ba to? Di ba? Talagang pinag-usapan yung ICC warrant ni umano ni Bato. Pero kalaunan, sinupalpal siya ni Atty. Kaufman na wala pa namang ICC warrant mula kay para kay Bato. O ito yung video, pagbagsak ng bahay ni Saldico. Panoorin po natin, mga kababayan. Ito na. Kung mapapansin nyo po, ito po yung bahay ni Saldico dito sa amin, mga idol, at matagal na po itong walang nakatira at ito inabot po ng tubig. Kahit pa paano, may pakinabang din pala ito si Bagyong Uwan, mga kababayan. Kahit na may nadamay ng mga inosente natin, mga kababayan. Ayan, durog ang bahay ni Saldico. Sana yung ibang bahay naman nila,
yung nandito po sa mga sikat na mga subdivision sa Kamaynilaan. Sana masunog. Di ba, mga kababayan? Kaya paano man lang, mabawas-bawasan yung mga ninakaw nila. At yung bahay din sana ng mastermind na nasa bandang Leyte. Sana nadurog yun sa Bagyo. Sama, ipinilangin no? Pero nakikiramay po kami sa mga kababayan natin na mga nasa lanta po ng Lindol. Lindol? Sorry, Bagyo. Kasi nasanay tayo sa puro Lindol, mga kababayan Cebu, tapos Davao tapos napakaraming aftershock. Sensya na. Bagyo pala. Yan. Kami po ay nakikiramay sa inyo, mga kababayan, lalo-lalo na po doon sa mga nawala ng mga mahal sa buhay. Hayaan nyo po ang SMNI Foundation Incorporated, lalapit po sa inyo, tutulong po sa inyo, mga kababayan. Asahan ho ninyo yan. Ngayon pa lang po, nag-prepare pa lang po ang SMNI Foundation para mapuntahan po kayo, lalong-lalo na yung mga talagang tinamaan ng pagragasa ng malakas na tubig at hangin ni Bagyong Uwan. Tutulungan po kayo ng SMNI Foundation, mga kababayan. Ayan, balik tayo kay Saldico. Saldico, hindi pa yan, sir. Bahay mo pa lang, sa susunod, baka kalusugan mo na. No? Hindi ko po ipinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bawiin ang buhay nyo. No? Kasi wala tayong karapatan dyan. Kundi siya lang ay siya lang ang nakakaalam at siya lang ang may karapatan na gumawa ng ganyan. No? Pero nako sir, kapag ka ang karma dumating sa buhay mo, dire-diretso na yan. Ito, kung talagang bahay mo man ito, itong bumagsak dyan sa Bicol di umano ito baka sunod dito sir, ang kalusugan mo na. Nako, kaya hanggat medyo malakas-lakas ka pa at kahit paano, bawasan man lang yung mga nagawa mong pagkakasala, tumulong ka. Tulungan mo yung mga kababayan natin sa paanong paraan. Ikanta nyo na po, sir, ang katotohanan. Isiwalat mo na ang katotohanan. Sabihin mo kung sino talaga yung mastermind nitong mga nangyayaring anomalya sa flood control at higit sa lahat marami pa yan mga corruption na nangyayari sa ating bansa ngayon. Ikanta mo na sir. Baka pasalamatan ka pa ng mga kababayan mo, lalong-lalo na ng mga taga Bicol. Kahit paano, meron ka man nagawang pagkakasala, pero ikinanta mo para mahuli yung pinakamalaking isda. Huwag mo nga hayaan na dumire-diretso itong karma sa buhay mo, sir. Tandaan mo, sir, lilipas lang tayo sa mundong ito. Baka bukas, yung kalusugan mo ang pagdiskitahan. Huwag naman sana. Pero hanggat nga malakas ka pa, ikanta mo na sila. Sir, para makatulong ka sa mga investigasyong nangyayari, Senate Blue Ribbon Committee at ICI. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Si Marcos Jr. talaga, pagdating sa pagkakapirahan, napakabilis mga kababayan no? Pero pagdating sa pagpapanagot sa mga magnanakaw na mga elected officials sa ating bansa, napakabagal, napakakupad. Nagpabango lang Kunwari, isiniwalat na lang yung anomalya sa flood control project Pero tapos na, wala na, hanggang nun na. Ipinaubaya na lang sa ICI yung investigasyon na hanggang ngayon, wala namang nakukulong. O eto, mga kababayan, mantakin ho ninyo, 1 taon po na state of national calamity, mga kababayan,
Idiniklara ni Marcos, national calamity. State of national calamity. Isang taon yan. Siyempre may pondo yan. Hala, napakalaki ho ng pondo niyan. Hindi ho basta-basta. Marami-raming maibubulsa na naman si Makoy. Eto, ang balita, Isang taong state of national calamity idiniklara ni PBBM, mga kababayan. Nako, ang pondo nito makakarating kaya sa mga kababayan natin? Sapat kaya yung 5,000, 10,000 para makapagpatayo ng bahay? Makoy, baka bahay ng aso magagawa ng mga kababayan natin yan. Eto, idiniklara ni Pangulo na naman, ni Bongbong Marcos na lang Jr., ang isang taong state of national calamity dahil sa bagyong Tino. Tino pa lang pala ito. At matinding nanalasa sa Visayas batay sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ayon sa Office of the Civil Defense OAC 224 individual ang nasawi dahil sa bagyong Tino sa Cebu, ang may naitalang pinakamataas na bilang na nasawi na umabot sa 158 mga kababayan. Tino pa lang to. Paano si Uwan? Mas malakas yata si Uwan super typhoon nga ito Pero ngayon wala pang ibinabalita na ilan ang mga nasaktan at mga namatay. Wala pa. Kay Tino pa lang ito. Kaya pala, napag-isip-isip ka agad ni Makoy, mga kababayan, sige, magdeklara tayo ng state of nation calamity. National, sorry. State of national calamity pala, ayan. Di ba? Mga kababayan, kapag ganito, mga calamity na ito, may mga pondo po ito. Malaki ho ang pondo nito, mga kababayan. Baka ipangutang na naman ni Makoy yan kasi wala pong mga malalaking bansa ang nagbababa po ng tulong sa atin ngayon dito sa mga nangyaring bagyo mula pa noong lindol, mga kababayan. Ang Amerika, kung daw nagkakamali ito sa natatandaan ko lang noong 2013 yata yun, mga kababayan, tama ba? Undo yata yun. Nagbigay po sila ng 20 million US dollar ang Amerika noong mga panahon na yon para makatulong sa ating mga kababayan. Pero ngayon, mga kababayan, na marami ding na damay na mga kabahayan ng ating mga kababayan na sira talagang tanggal, tuklap, kita niyo naman siguro, tuklap yung kanilang mga bubong, may mga namatay pa. Alam niyo po kung magkano lang ibinigay ng Amerika na tulong sa atin? 1 million lang 1 million US dollar lang, mga kababayan, na nagkakahalaga po ng 58 million pesos. Ang liit lang ho niyan. Para sa ganun kalaking pinsala ng bagyong Tino. Tino pa lang yan, di pa kasama si Uwan. Napakaliit lang ho niya. Baka nga sa isang barangay lang yan, ubusin na yan Bakit ganyan? Kasi baka naisip ng Amerika, magbibigay tayo ng napakalaking halaga dyan, tutulong tayo, ibubulsa lang yan. Alam niyan ni Trump, alam niyan yung mga nangyari sa bansa natin. Alam niya na baka manakaw lang yung ibibigay nila at hindi mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya ganun lang kaliit ang ibinigay na tulong. Sabagay, nagbigay pa rin ng tulong. Dapat magpasalamat pa rin tayo, pero sino ho ang dapat sisihin dito? Walang iba. Si Gonggong Marcos, mga kababayan. Siya ang dapat sisihin dito. Di ba? Kahit sa anomalya sa flood control, dapat siya pa rin ang sisihin. Kaya tuloy, yung ibang bansa pa na mas malaki sa atin, hindi rin nagbababa ng tulong. Mga kababayan, dahil yan kasi wala nang tiwala sa presidente natin ang ibang malalaking bansa. Kaya ayan, ang apektado
yung ating mga kababayan. Kaya anong gagawin niya para mabigyan ng pondo? Ito, sigurado may pondo to. Simpleng investigasyon nga lang sa Kamara. May pondo nga, napakalaki ng pondo eh. Ito pa kaya, mga kababayan, sigurado, napakalaki ho ng pondo nito. So ano mangyayari? Mangungutang si Makoy sa ibang bansa. Malalaking bansa utangan niya yan para pondohan ito. Ang tanong, sapat kaya ang gagawin nilang tulong sa ating mga kababayan? Maipagpatayo kaya talaga yung ng bahay na kahit paano matawag mong bahay ba? Hindi yung parang bahay lang ng aso. Matakin mo yung, Diyos ko, magbibigay daw siya ng tulong sa mga taga Cebu sa halagang 5,000 hanggang 10,000 na cash assistance mga kababayan para daw makapagpatayo na ulit ng bahay. Anong mangyari? Anong klaseng bahay yan? Ganyan po kaliit ang tingin sa inyo ni Marcos, mga taga Cebu. Ganito lang kaliit ang tingin sa inyo. Napakababa po ng tingin ni Marcos sa inyo. Mantakin, 5,000 sa natuklap. Pagpalagay natin semento yung bahay. Semento ha? Semento yung bahay, hindi nasira. Hindi nag-crack. Pero natuklap naman lahat ng bubong. 5,000 lang kaya? Ang magiging gastos kapag nagpagawa ulit sila ng panibagong bubong. Lalo na, uso mga bubong ngayon, yung color roof na kung tawagin sa amin. Ewan ko kung natawag dyan sa inyo. Yung makapal, mga bakal yung nilalagay nun, hindi kahoy eh. Kasya yung 5,000. Yung simpleng size nga lang ng bahay, yung hindi man kalakihan, baka nga aabot ng 50,000 o hanggang 70,000 yung pagpapagawa ng bubong pa lang. 5,000 ibibigay mo? Diyos ko, pag binili mo ng isang sakong bigas yan, wala na, 2,000 na lang halos ang matitira. Di ba? Ganyan po, kaliit ang tingin sa inyo ni Marcos. Doon sa mga durog na durog talaga yung bahay, 10,000 lang. Magpapagawa ka ng panibagong bahay. Kasi siyempre, tulad niyan, tulad doon kay Saldico, talagang bumagsak. Wala na yun. Hindi na mapapakinabangan yun. 10,000 ibibigay niyo ni Marcos. 10,000 lang. Sa ganun kalaking bahay, makapagpagawa ka sa halagang 10,000. Di ba? Mga kababayan naman, mga taga Cebu naman, ang hina na po ng kokote ninyo. Kapag matuwa ho kayo sa 5,000 hanggang 10,000 ibibigay sa inyo ni Marcos. Sa bagay, pambili na rin ng bigas yan. Panglaman tiyan na rin yan. Pero yung sinabi ni Marcos na maipagpatayo para daw makapagsimula na daw ulit sila paggawa ng bahay. Buang ba siya? 5,000, makagawa ka ng bahay. Di ba? Wala kasing alam yung tao na yan eh. Walang alam yan. Anong ginawa ng administrasyong Duterte nung si Tatay Digong pa presidente? Di bagay na durog talaga mga kabayan ang Marawi dahil sa gera? Durog! Matindi pa sa ni Lindol. Yung Lindol, bote, hindi po ganun kadurog yung mga bahay. Meron mga nag-crack. Pero yung Marawi talaga durog, talaga pulbos. Di ba? Anong ginawa ni Duterte? Nirehabilitate niya ulit yung Marawi. Di gumanda ulit yung Marawi. Talagang pinunduhan ng malaki. Makoy, bagyo lang. Si Bangag, bagyo lang mga kababayan. Hindi naman ganong kalakihan yung mga tawag nito, napinsalang bahay. Halimbawa, bubong nga lang na nagkakahalaga lang mga 50,000 o pinakamura na lang na bubong. Mga 30, ganyan. Kasama na yung kahoy. Hindi niya papagawa. 5,000 lang, bahala na kayo sa 5,000 o problema nyo na yan. Di ba? Yan ang presidente natin. Hindi talaga marunong magpresidente itong mama na ito. Hindi talaga siya marunong. Kawawa yung mga kababayan natin. Ito pa, mga kababayan, ito pa isa, balita. Grabe. Tungkol naman, ito,
Grabe itong na ito. Itong si Lisa Marcos, mga kababayan. Habang, alam niyo yun, habang rumaragasa ang napakalakas na bagyo, no? Itong bagyong Uwan di umano ito or bagyong Tino. Basta panoorin po natin itong video. Habang rumaragasa yung napakalalakas na bagyo, binabayo ng malakas na hangin yung ating mga kababayan sa Palasyo Malacanang, mga kababayan, party-party pa rin. Di ba? Napaka walang kwenta. Itong administrasyong ito, mga kababayan, hindi marunong mag-isip na yung kanilang mga kababayan dinudurog ang kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng bagyo, pero sila nagawa pang mag-party-party. O ito, panoorin po natin yung video, mga kababayan. Ang sinasalanta ng bagyo ang ating kababayan ay mas pinili ng mga elitista mag-party-party sa loob ng Malacanang para sa Liza Marcos portrait. Ayon sa mga netizens ay napaka-insensitive talaga ng mga nasa gobyerno at mga elitista kesa tumulong sila sa mga tao sa Cebu na nanghihingi ng tulong at sinalanta. Mas pinili pa nila mag-party-party. Ayon sa netizens, nakita ang party-party dahil nag-story si Team Yap sa loob ng Malacanang at kitang-kita ang portrait viewing ni Liza Marcos at Ingranding Salo-Salo. Secret na sana ay kaso binuking ni Team Yap. Ayon sa mga netizens, kung si Duterte daw ang gumawa, noon ay grabe siguro ang pambabash sa kanya ng mga kalaban. Noon ngang naghanda lang sila ng lechon sa birthday niya. Sobrang galit ng mga kalaban nito sa kanya. Sekreto lang sana kaso nag-post si Team Yap na booking mga na-booking tuloy yung mga kababayan si Team Yap kasi sinekreto na nga lang yung party-party. Nag-story ka pa sa social media account mo, ayun. Diba? Kita nyo na, mga kababayan, napakawalang kwenta talaga. Samantalang sinasabi nitong si Marcos na bilang pakikiramay sa mga kababayan natin na tinamaan ng lindol, tinamaan ng malalakas na bagyo, huwag kayong maghahanda ng masarap sa Pasko. Pero sila, mga kababayan, sa Palasyo Malacanang party-party, kasagsagan ng lakas ng bagyo. Di ba? Marcos. Mark Crooks. Mark Crooks pala. Lagi ko nakakalimutan. Mark Crooks na pala tawag ko dito. Pagsabihan mo yung asawa mo, nag-party-party, kasagsagan ng bagyo na tumama sa Cebu, nagpapakasarap buhay ang asawa mo. Tapos ikaw nananawagan, huwag kayo masyadong maghanda kasi makikiramay tayo sa mga kababayan natin, anak ng tutsa. Kayo itong lumalabag sa mga sinasabi ninyo Di ba? Mga kababayan, anak ng tutsa talaga. Ito pa isa, palita. Tungkol to sa isang congressman, mga kababayan, na bata rin ni Tamba. Etong si Kunghon na gigil na gigil sa mga Duterte. Ito yung sinabi niya. Bagay, nagtatanong lang naman siya. No? Hindi naman, ewan ko lang kung para sa kanya, nagpaparatang siya ha. Pero nagtatanong siya kay BP Inday Sara. Ito nasaan ka? Ayan, nasaan daw si Inday, ha? Di nagtatanong, di ba? Vice President, nasaan ka, Vice President? Nasa dahig ka para sa personal na dahilan habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente. JJ Kunghon, Sir, nangunguna ang OBP. Ang OP natutulog pa, samantala ang OBP kinabukasan, pagkatapos man ng lindol, bagyo, naroon na, tumutulong na sa mga kababayan natin, ipinapauna yung mga pagkain, yung
truck na malaki na mayroong lugaw, mayroong mga pagkain doon. Kasunod nun, yung mga yung mga bigas, mga dilata, noodles, yun na. Sir, ikaw nasaan ka? Putang ina mo. Ha? Putang ina ka, nasaan ka? Hindi ka man lang nakita naming tumulong mula nung mayroong napakalalakas na lindol na tumama sa Cebu, Samati, Davao Oriental. Bagyo na naman ngayon sa Cebu. Tumulong ba kayo? Puro lang kayo hanap. Kayo dapat ang hanapin. Dahil napakalaki ho ng mga pondo ninyo. Tumulong ka ba? Wala rin naman di ba? Ang lakas ng loob nitong taong to, mga kababayan, na hanapin ang pangalawang pangulo, samantalang siya wala. Mga ito yung mga remnant, remnant talaga no? Mga natitirang alaga ni Tambaluslos, mga kababayan, na walang tigil sa pag-atake sa mga Duterte. Yan talaga ang trabaho nila. Hindi na po gumawa ng batas. Hindi na sila kongresista para gumawa ng batas na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Nariyan sila, kongresista sila, para lang atakihin ang mga Duterte. Sa madaling salita, yan naman talaga trabaho nila ngayon. Bakit? May nagagawa ba itong mga taong ito? Wala. Si Bato, si Robin Padilla, si Marcoleta, si Bongo, nagpunta na sa Cebu. Tumulong na sa mga kababayan natin. Yung mga congressman, napakaraming congressman sa Kamara. Napakarami kongresista. Merong party list. Merong mga representante ng mga distrito. Nakita ba natin na tumulong sila? Dilima. Tumulong ba? Wala, di ba? Representante ng ACT teacher, meron ba? Anak bayan, anak ng patola, tumulong ba? Nakita ba natin sa Cebu? Namigay ng tulong? Wala. Isa din to si Kunghon na ito. Wala rin namang ginawa ito Pero kung hanapin si BP Inday Sara, hindi yata alam nito na nasa Office of the Vice President po, Sir Kunghon. Office of the Vice President na social media platform. Puntahan nyo po para updated kayo sa mga nangyayari sa pangalawang Pangulo. Yung mga kilos ginagawa ng Office of the Vice President, kahit na wala man si Inday, utos niya yan. Minanduhan niya mga tao niya para gawin yan. Pero kadalasan, nakikita naman natin si Inday, mga kababayan, di ba? Sa mga kalamidad, mula pa nung bagyo hanggang sa lindol, naroon naman si BP. Itong mamalang na ito ang hindi nakakaalam. Kasi mga yan, bulag, bingiyan sila pagdating sa mga ginagawang magaganda ng mga hindi nila kaalyadong politiko. Bulag yan, bingiyan sila, pipi pa yan sila. Bumubuka lang ang bibig ng mga yan kapag ka naaabutan ng bayan. Banatan mo na, ito budget ko. Hanapan mo ng butas, ito budget ko. Kasama yan sa plano natin. Plan C na nga ngayon, di ba? Nasa plan C na sila ngayon Administrasyong Marcos. Nasa plan C na sila para kay BP Inday Sara. Yan. Ang ginagawa nila nga sa mga Duterte. Pinagkaisahan po nila, mga kababayan. Pero, itong anak ng isang nominee, kung di ako nagkakamali, ng Tingog Party List, mga kababayan. Sino ba? Ang kilala ninyo na taga-Tingog Party List, mga kababayan. Siyempre, yung amo ni Jam Magno, si Tambaluslos at yung kanyang asawa ni Sieda. Kita nyo tong bata na ito. Si Daniel Padilla. Di ba yung nanay niya, si Carla, mga kababayan? Kung di ako nagkakamali, representante ba yan ng Tingog Party List? Basta,
Sumasama to eh. Si Carla sa Tingog eh. Oh, madalas kaibigan niya yung mga taga-Tingog, di ko alam kung representante ba siya o nominee din ba, ikaw alam kung nominee din siya ha, mga kababayan. Oh, buti pa to si Daniel Padilla. Alam niya yung totoong nangyayari sa bansa, lalong-lalo na sa mga pagnanakaw nito mga elected official. Kaya ito sabi niya, bakit ang mga lumalaban sa corruption ang inuhuli at hindi ang mga mismong korap? Di ba? Napansin niya na, Marcos. Daniel Padilla, tumbukin mo sana si Marcos. Itanong mo sana mismo sa presidente. Mr. President, dapat ganun eh. Dapat nilagyan mo ng Mr. President, bakit ang inuhuli po yung mga lumalaban sa korupsyon, hindi yung mga korap? At itanong mo na rin, Daniel Padilla, sa nanay mo. Kasi kilala niya ang mga taga-Tingog party list. Dikit yan sila. Itanong mo. Kasi siguradong may alam yang nanay mo kung ano ang ginagawa ng mga taga-Tingog party list. Kasi kung daw nagkakamali, parang ano din yata siya eh. Nominee din yata siya. Hindi lang ako sigurado, mga kababayan nakalimutan ko lang. Yan, itanong mo sa nanay mo. Baka masagot ka niya. O, di ba? Yan lang po, mga kababayan. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.